Hello everyone, this is Galactic Shark. I'm a full-time content creator. And my name is Chairman D, a dad of two and an entrepreneur. Welcome to the Baggage Counter, your millennial survival guide. This is your survival guide for the messiest decade of your life. For the next hour, I would like to ask you to leave your baggages. Iwan nyo muna dito para kami muna yung pakinggan nyo. And hopefully, may matutunan kayo sa amin. Yes, and today for this episode, pakilang week na natin, week 5. Five. Alright. Week 5. Ang pangalan ng episode ngayon Ganda is ng pangalan. Titomorphosis. Yeah! Yung topic na to is about yung time na nung 20s ka, di ba? Nung 20s ka, yung kung paano ka manamit, paano yung lifestyle mo, lahat taste foggy yan, lahat aesthetic dapat. Tapos, eventually, magkakaroon ng transition na parang mas leaning towards maximum comfort. Explain ba natin yung titomorphosis? Hindi na eh. Dapat alam nyo na eh. Ayun nga, yun yung time na magta-transition ka from a young person na To a tito! paglabas mo ng kukuntito ka na. Before we start, pakinggan nyo kami sa Spotify, which is, ang ganda ng numbers natin ha, For doing 52 this. hours. Again, thank you sa listeners. Sobrang thank you. Oh, tsaka mag-comment naman kayo. Grabe. Oh, kayo. Maki-socialize kayo sa amin. Oo. And speaking of socialize, meron kaming Discord server. If alam mo yung Discord, kung 30 plus ka at alam mo yung Discord, good job. Congrats! If hindi mo alam kung ano yung Discord, magpaturo ka sa pamangkin mong Skibidi. Alam nila kung ano yung Discord. Tapos sumali ka sa Discord kasi sa Discord server namin, yan ang tambayan ng mga trentahin. Ah. Oo, meron tayong mga channels for pwede ka maglapag ng project car, pwede ka maglapag ng yung mga two wheels, yung tulad ng Vespa ni Daniel. Parang ano lang yan, parang group chat lang din yan. Oo, parang Na may GC. iba-ibang category, pero isang group pa rin. Oo, ganun. Meron ding introduce mo yung sarili mo, pwede ka mag-pitch ng topics, ipopost namin doon yung mga behind the scenes ng podcast. Ngayon, nag-picture-picture kami para sasend namin doon. Ayun, tsaka overall, pwede tayo mag-watch party doon. Again, meron kaming Facebook, meron kaming Instagram, meron kaming TikTok, meron kaming YouTube. Pinaka-important para sa amin yung Spotify. O kasi podcast nga. Podcast yun yung ano, main target natin. And also, nasa Apple Podcasts Ay! na pala Oo kami. nga pala! Kamusta Andun- naman? Di Ay, ba, Jack? Hindi ko pa dyan na-check yun, pero meron na tayo sa Apple Podcasts. Okay. Tsaka nakita nyo ba yung mga mic stand namin? O, di ba? Very tito yan. Tools yan eh. From Inco. Ayokong banggitin yung pangalan, hindi naman nagsusponsor yun Oo nga, eh. Inko, mag-sponsor ka naman. Baka naman. Anyway, ayun nga. Leave your baggages in the comments. Punta ka sa Discord. Pwedeng doon ka mag-leave ng baggages mo. And pag-usapan natin sa mga susunod na episode. Malay mo, gawa natin ng topic, di ba? Ayun nga, yung episode na to is about the Titomorphosis. Ikaw ba, kailan mo na-realize na nagta-transition ka na? When was your awakening? Awakening. Yung ano ko dyan, pinaka-wake up call ko dyan is dahil sa inuman. I think it was 2023. Hmm. Inuman, 12 p.m. pa lang. Inaantok na ako. Actually, hindi ko natapos. Doon ko na-realize na yun nga. Wala na. Pang tito na ako. Hindi ko na kaya magpuyat ng sobra. Inaantok na ako sa 1 a.m., 2 a.m. Mahina na yung stamina. Ikaw? Ako yung sa puyat kasi, like, sobrang sanay ko kasi sa Oo. puyatan hanggang ngayon. Hanggang ngayon, umaga pa rin ako natutulog. Pero, yung inom, nagkaroon ako ng time na everyday inom. Nalala mo yun? Yes. Everyday. Everyday. Tapos, yung hindi matatapos yung araw mo nang hindi ko umiinom. And gusto mo talaga yung parang, asaya-saya, inuman, ganyan. Hindi pwedeng, basta hindi man, may for sure, may mga pahinga rin naman yan pagka may Oo. pasok, di ba? Pero, hindi pwede yung isang linggo na walang inom. Oo, parang kailangan, Pag ano. off-matic yan. Mm. Walang ibang paglalaanan yan kundi alcohol. Meron ako naisip, pag may maingay, naingayan ka na. Kasi parang dati, di ba, kunwari, pupunta ka ng bar, ng club, di ba, pag, syempre, mag-iinuman kayo, ganyan. Pero, ang ingay, ang saya-saya, ang ingay, ang daming tao. Ngayon, pag ang daming tao, Ayan pag naman maraming yung, tao, pag maingay, parang, yan kasi yung bagay na ever since ayoko eh. Ah. Maingay talaga. So, pagkainuman, di ba, ano yun? Biyanas. Parang yan. Oo. Pag-inuman tayo. Chillin May lang yun. music lang doon. Pero wala kasi yung
parang nagko-concert or nagkakaraoke. So, ever since ayoko talaga ng maingay. Pero yun nga, nung mas tumanda, mas lalong ayoko nun ng ingay. Yun lang, mas lumala. Ako dati gusto ko eh. Parang masaya eh. Pag, dami tao. Woo, Ah, saya. Fun-fun lang yung barkada. Ganyan. Tapos biglang, mga batang to. Ganun. Parang, pagkawasak yan, okay na. parang itong mga batang to. Gugulo. Parang kala mo hindi magulo dati. Diba? Ngayon, naiingayan ka na. May mga bata na nasa kalye. Kunwari, naglalakad. Tapos ang lilikot. Ganyan. Oo. Ang lilikot. Kakainis, no? Kakainis. Lilikot. Ganyan din ako dati. Samantalang gano'n din tayo dati. Ngayon parang what? Gano'n. Tapos kahit nga yung mga yung mga parang high school pa lang tapos magjowa, naglalakad tapos ang babata pa. Bata. Ay, Gano'n, gano'n tayo. ikakwento ako. Bata pa. May Tapos, na-video ko yun eh. Hmm. Kaso hindi ko nakuhanan yung teenagers. Pero na-record sa camera. So, nag-drive ako. Tapos may nakita ko mag-boyfriend. High school pa lang sila eh. Sure ako high school pa lang. Tapos naisip-isipan ko, parang second day ko nang nakita silang andun sa may kanto sa amin. Tapos nakayakap, nasa sidewalk lang. Tapos sinahalikan sa leeg. Hindi ko napigilan sarili ko. Pinark ko sa sakyan, tapos pinuntahan ko sila. Tapos medyo binigyan ko Ang saya nila ng mo. onting education na rin. Hindi ko man sila pinagalitan. Sinabi ko na ayoko maging hipokrito kasi alam ko naman yan. Galing din ako dyan. Pero, wag naman in public Oo, kayo sa kalye. wag naman sa kalye kayo naglalampungan. Tas ganyang edad kayo. Sabi ko, alam ba ng magulang niyan? Tapos sabi ko, hindi ako magpaka-hipokrito. Pero, kung masakaling mapunta kayo sa hindi nyo dapat puntahan, at least maging safe kayo sa gagawin nyo. Oh, shit. Ala, you went there. Tito ka na nga talaga. Oo. Sinermonan ko na yung... Naneromon ka ng random teenagers sa kali. You can't get any more tito than that. Pero na-appreciate naman nila. Nag-thank you sila and nag-sorry din naman sila. Kasi hindi naman bastos yung pagkakasta ko sa Okay. kanila. More on yun nga, very tito. More on concern lang. Oo, concern talaga. Ito sila pipigilan. Saya yun. Sobrang tito na nun. Parang hindi mo na pigilan. Nag-park muna ako. Kasi sa kanto sila eh. Nag-park muna ako, tapos naglakad ako pabalik para puntahan sila. You can't get any more tito than that. Yun ang kailangan natin eh. Oo. Hindi na pwede yung you know this, hindi pwede yung sobrang mong i-restrict. Oo, hindi The talaga. most we can do na lang is prepare them, the next generation, prepare them, yun lang, prepare lang natin sila sa kung ano yung mga dapat, yung pros and cons, mga kada-actions nila. Medyo nalalayo tayo, napupunta tayo sa sobrang tito sermon na to. Oo, okay lang. Okay lang. Pero I think part yun ng Part yun. ng titomorphosis natin, Na na parang, dati tayo yung gumagawa ng tayo yung pasaway. Oo. Ngayon, tayo na mag-sermon or at least magtuturo kung totoo. paano maging proper pasaway. Alam mo, totoo, meron kang need, parang paternal need Ah, to always mag-advise. Parang, hindi ganyan. Pinagdaanan ko na yan. Laging may ganun. Parang yung shoutout kay Daisy na broken-hearted dyan recently. Alam mo yung lagi ako merong, nung time ko, ganito yung nangyari sa akin, ganito yung ginawa ko, ganun. Laging may ganun. Laging may constant need to look out for the next generation. Kasi nga, the past generation screwed us over. Kaya, meron tayong need to care for the next generation. ayaw ko sabihin bait tayo, pero yun lang, parang hindi natin ma-ignore yung next generation niya. As much as possible, we would want to impart something na very useful sa kanila para hindi nila pagdaanan yung pinagdaanan natin. Feeling ko nga swerte yung mga bagong generation kasi feeling ko hindi na nila pagdadaanan yung katoksika na pinagdaanan natin dahil nga ang mga millennials is very woke na. Kumbaga mulat na, pero ang trade-off naman nun, yung economy. Anyway, ang layo na natin. Before tayo mag-proceed, sabi ko sa mama ko, mama mo, sabi ko sa mama ko, hindi mo na ako magmumura, so Hi, good tita. boy muna ako. Hi, Mom, tita. Hindi I won't say bad words today. Hindi po magmumura si Daniel today. Promise. Yep. Proceed. Ayun nga, yung titomorphosis is the transition from aesthetic to functionality. Trading the skinny jeans for cargo pants. Trading the
Jordans for New Balance. The gaming chair for ergonomic ergonomic chair. chair. Ako, naka-ergonomic chair ako from House of From Genesis. from tiis pogi to comfort na talaga Yun tayo. talaga. Like, wala na akong pake kung anong tingin ng tao ngayon. Basta basta komportable So, ako. let's start with that. Ano yung mga outfit or clothes mo, apparel mo na pinalitan mo? Skinny jeans talaga. Ako lagi. Actually, from time to time, nag-skinny jeans pa rin ako. Like, pag feeling ko, kaya ko siyang i-pull off. Pero Pero, like, skinny jeans, tight skinny jeans, or meron medyo parang straight lang. straight? Straight na lang. Oo, Hindi na, hindi na. straight cut na lang. Okay, okay. Hindi na siya yung parang super skinny. Putik, dati Nakita skinny. yung calves mo no? Dati, talaga eh. Pambabae pa binibili ko. Para mas skinny. Di ba mas skinny pag babae? Mukha na siyang tights. Dati ganun, no? Tapos, ano ba yung mga... Kahit mainit, naka-jacket ka. Di ba? Dati, para tiis pogi, long sleeves, skinny jeans, tapos Chuck Taylor. Kaya Hoodie. Jordans. O hoodie. Hoodie, oh. Kahit na mainit, naka-hoodie ka, di ba? Ngayon, putik, wala na akong paki. Crocs. Oo nga. Oo nga pala, no? Ngayon, wala na akong paki. Crocs. Tapos, cargo pants na maluwag. Tapos, t-shirt na maluwag. T-shirt na Pwede naman. na yun. Oo. Pag hindi ka na mag-aayos ng buhok mo, mag-cap ka na lang. Cap, tas watch. Okay na yun. Forma na yun. Same din. Dati, medyo nababadayan ako sa mga naka-running shoes. Nababadayan na parang wala lang character. Nung something, nung high school ka, parang... Tapos yung mga shorts na medyo maikli na medyo tight din. Oo. Tsaka skinny jeans din. Tapos ngayon, New Balance. Grabe, life changer. New Balance or kahit yung ibang mga running shoes Oo. na comfortable. Yung anong brand yung OC? Yung O, tas... Anong brand yun? On Cloud. On Cloud ba yun? oo. Ay, grabe yun. Feeling ko... Ang dami ko nakikitang ganun eh. Gusto ko nga bumili ng ganun eh. Kasi Kaso feeling ko, mahal lang eh. mahal ba? Mahal. Medyo, alam ko nasa 10K-ish at least. Pagkakalam ko correct. Pero yun eh. Marami ako nakikita na ganun yung suot. Tapos feeling ko para mukha siyang komportable. Ano pa? Yung New Balance, yung Crocs. Crocs kasi hindi ko matatrade yung Crocs. Hindi ako makapag-Crocs eh. Kasi pawisin nyo pa ako eh. Pawisin pa ako. Tapos, shirts. So, nakikita nyo naman siguro, lagi ako naka-black. Ang lagi kong suot is H&M regular fit. Kasi doon ako komportable. Ang lambot niya. Tapos hindi mainit. Iba na eh. Kailangan ko na yung comfort talaga eh. Medyo ayoko na ng polo shirt kung tawagin. Ako din. Collared shirt. Kasi yung kwelyo ang init. Oo. Hindi na rin ako nagpo-polo shirt. Mainit dito eh. Pagkakailangan talaga. Tsaka talaga, ang number one talaga, Airism. Airism talaga. Uniqlo. Hindi siya yung, di ba meron dry fit? Hindi dry fit yung yung texture niya eh. Cotton pa din, tela pa din, pero malamig. So, yun talaga. Kasi siya, basta pag yun yung suot mo, hindi mainit. Gusto kong subukan. Kaso kasi, medyo, ang budget ko sa shirts hanggang 500, 600 sagad. Hindi, maghintay ka ng sale. Pagka-sale. Oo, si Mitch, binili niya yung mga Uniqlo ko, nag-sale yun eh. Parang nakabili siya ng parang 3 for 1,000 ata. Meron akong binili sa Uniqlo. Medyo pricey siya kasi ang limit ko naman sa pants hanggang 1-2 sa pants. Pero meron silang pants kasi nirelease na gusto ko friendly sa mataba. Basta may button siya, tapos may tali. So, pwede mo siya itali, tapos medyo garterized siya. Pa. Tapos yung loob niya, yung feeling ng parang may microfiber sa loob ng pants. Basta malambot yung loob niya. Malambot na medyo fluffy na hindi. Sobrang nagustuhan ko siya. So, I have Uniqlo yan, di ba? 3 colors nung same... tama, 3 colors nung same design. Cargo pants ba to? Ordinary pants lang siya. Pero iba yung loob niya. Ang lambot talaga. Ako sa pants, cargo pants talaga. Cargo pants. Kasi 10 pockets is better than 2 pockets. Kahit shorts, cargo shorts. Kasi hindi mo na kailangan magdala ng hindi mo na kailangan magdala ng belt bag pa. Oo, kasi ako, ayoko na nagdadala ng bag. Kung meron kang malaking gamit, iwanan mo na lang sa kotse. Na lang, yung mga importante, wallet, susi, phone. Lahat yun, cargo pants, meron kang pocket dito sa may malapit sa tuhod. Meron kang pocket dito, may pocket ka sa likod. Wala ka kailangan gawin, freehand ka. Malamang isa yan sa mga naging ng mga trend tayo. It's either magka-cargo pants ka
Or meron kang Belt sling bag. bag. Sling bag. Sling bag or belt bag na ginawang Oo. body bag. Oo. Totoo nga. Totoo nga. Oo nga. Ba't ganun? Kasi Minsan ganun din ginagawa ako ko eh. siya. Minsan ginagawa Ah, ko kasi minsan ang hassle lang na i-ano sa Oo sinturon, nga. oo. Ganun mo. Depende, pagka alam kong matagal-tagal naman akong nakatayo, yung Oo. lakaran, yan iano ko sa belt, sa Oo. waist. Ang laking bagay kasi nung convenience na ma-access mo yung mga gamit mo. Oo. Tito starter pack, belt bag na ginawang sling bag. Tsaka cargo pants. Pag hindi pants, cargo shorts. Ano ba? Basta hindi na ubra yung shorts na walang bulsa. Hindi talaga. It's a no-no. Maliban sa pagpalit, so nagpalit ka ng damit, nag-upgrade ka. Meron ako, hindi ko masabing downgrade, pero more on hindi ko in-upgrade. Yung mga pambahay ko na hanggang ngayon ayokong bitawan. Meron pa rin akong mga damit na may butas, gusto na ni MJ na Mm. dispose ko na. Feeling ko nagseselos na siya eh. Kasi meron akong 14-year-old na sando galing pang Iloilo. Hanggang ngayon, gamit ko pa rin. Sobrang nipis niya sa daming beses na nalaban. See-through na yung damit. Hindi dahil sa may butas ha. Talagang nipis na ng tela. Oo, nipis na. Sobrang nipis na ng tela. Dapat ang pakita yun. Tapos may mga onting butas pa yan. Ngayon nga, parang ayoko na siyang suotin. Kasi ayokong masira. Kasi feeling ko kasi onting laban pa, masisira na siya. And ayokong masira naman. Pero at the same time, gusto ko siyang gamitin dahil sobrang komportable. Yung fresconess. Oo. Ako may ganun din ako eh. Yung, alam mo yung sobrang, hindi mo na makita yung tahi. So, sobrang, tas mapupunit-punit na dito. Collar pa rin ba tawag dito? Ata? Pero yung nakahiwalay na yung collar sa mismong shirt. Ganun, basta butas-butas na yun dito. Tapos dilaw na. Puti siya. Yung, alam mo yung mga puti na Hanes? Mga fruit of the loom. Ganun na puti. Pero yun yung pinaka-komportable. Yun yung pinaka-masarap na pantulog. What's your go-to shirt? Hanes, Hanford, Jockey. Blue Corner. Ako Hanes. Hanes talaga. Ako. Hanggang ngayon yung mga white shirt yung mga ko, white tsaka mga sleeveless na shirt, puro Hanes. Pero yun, Hanes, the best. Hanes, baka naman. Hindi lang t-shirt yan eh. Meron akong brief. As in, lungkot ako na pinatapon ni Mitch kasi sobrang butas-butas na daw. Eh, gusto ko yun eh kasi presko. Hindi na ako nag-brief. Ay, yung boxer po, brief. boxers na lang. Pero, ganun din sitwasyon. Meron akong brief. Lumalabas na. Sumisilip na yung... Sumisilip na. Minsan nakaupo ako, tapos nakikita ni MJ. Tapos nakasilip na. Iyaan mo siya? Iyaan mo siya. Sa bahay naman. Pero ako, actually, kailangan ko siyang palitan na. Hindi dahil sa butas, well actually, dahil sa mga anak ko. Kasi syempre, lalaki na siya, tapos makikita na yung, makikita na yung, yung origin nila. This is where you came from. Syempre, dalawang babae yun. Pero kung hindi dahil sa kanila, hindi ko papalitan yung mga yun. Alam mo yun, may certain comfort siguro na parang pag sunod na parang... And sure ako, sobrang 99% makaka-relate. Oo, sobrang tayo makaka-relate. Yung mga mayaman kaya like artista na talagang daming pera, nagsusuot kaya sila ng ganun damit. Oo nga, hindi ko alam. Lagi naman sila may bagong damit. Oo. Ayan, Ding Dong Dantes, Richard Gutierrez. Oo, nakaganon. Diba? Naka-ding dong stance. Magkano kaya sila? Nagsusuot kaya sila ng butas sa damit? Alam mo yung gusto ko sabihin na feeling ko oo naman, pero posible rin na hindi. Oo. Ewan ko. Problema ba natin? Ay, hindi, nakikinig sila ngayon. Nakikinig. Ayaw nga pala. Nakasubscribe si Oo, so Ding Dong. Ding Dong Gutierrez. DDS kami, Ding Dong Dante supporters. Impeach na yan. Anyway. Si Doom. Si Dr. Doom. Hindi nagatan ng hearing eh. Hindi nagatan ng hearing Hindi nagatan ng hearing si Dr. Doom dun sa nagsasalita sa Invisible Dr. Woman. Doom. DD. Dr. Doom supporters. Anyway, asa na tayo? Nandito tayo sa segment sa home and office naman. Ano yung mga bagay na wala kang pake dati, tas ngayon sobrang importante na sa'yo? And kailan nag-start pala? Yun. Meron ako, nag-start to dahil sa influence ng client ko nung EA ako, executive assistant.
nagpapahanap siya sa'kin ng ano, ng blanket na may specific thread count, May thread count. 1,000. So, ano kaya 'to? Tapos sinubukan namin ni MJ maghanap ng gano'n din, mga bedsheet na kaso sa'tin kasi wala masyadong 1,000, eh. Medyo feeling ko Mm. makikita lang natin sa mga sobrang sosyal na malls. Tsaka mahal na Parang yun, mga 3,000 na siguro at yun. most ata nakikita ko sa SM 600, parang Mm. 400 nga lang, eh. Pero yun kasi, thread count, dun nakadepende kung gaano kalambot at ka-smooth Oo. yung blankets mo. And and grabe, Tita, this hindi is for nagmura. you, ma'am. Hindi nagmura. Grabe, iba yung sabi pa ni MJ pare-parehas lang naman yan nung hindi pa namin na-experience. Ay, ganun din ako dati. Feeling ni MJ pare-parehas lang yan tapos sinubukan na namin, ibang-iba. Siya yung ano, eh, kahit mainit, hindi siya mainit. May Oo. mga blankets kasi kahit naka-aircon ka na, para siyang leather Oo. na pinagpapawisan ka pa rin, hindi tumatagos yung hangin, mga gano'n. Ang ayoko din, yung mga cheap na blankets na medyo fluffy. Yung kahit di ka nakadikit, parang nainitan ka eh. Ganon. Or yung meron mga cheap na alam mo yung Pinoy blanket na green, white, with Tapos may flower, tapos green. Yung ganon. Ano siya eh, matigas siya, di ba? Parang rough siya sa skin. Dati, wala akong pake kung ano yung, basta nasasapin, basta ano, para sa akin, pare-parehas lang lahat. Pero na-experience ko nga yung mga high thread count na ano, ngayon, putik, lahat ng bedsheet namin, ganun, pati pillowcase, ganun. Shoutout. Shoutout nga pala sa SM Home. Yes! Yan. SM Home, ang tagal naman ng Ayun next nga, warehouse. tawag ito. So, doon nag-start, sinubukan namin. Tapos, ano pa lang ako, hindi pa kami kasal nun. Tapos, parang para kay MJ, nung nakabili na ako nun sabi niya, feeling niya pare-parehas lang naman yan. Tapos, sinubukan na yung mag-order online. Mura! Pero, ang pangit. Yung mga ordinary lang, yung mga kita mo, Shopee, gano'n, yung unbranded. Yung mga murang ganyan, na-realize ko rin bakit siya mura. Yung, di ba parang medyo stretchy siya? Di ba may pusa kami si Holly? Yung mga mura, dumidikit lahat ng ng balahibo. Yung mga high thread count, hindi dumidikit yung balahibo. Kaya mag-high thread count kayo. Totoo yun. If may money, bakit hindi? Pero may budget. Meron kang sinasabi kanina, nag-order kayo. Ayun, sinubukan namin, hindi namin ginagamit. Di ba? Kasi yung mga generic na lang yan, generic na blanket, generic na bed sheets. Yun yung mga ganun. like yung mga Mura mura siya, talaga. pero kasi, ang init talaga. Mm-mm. Lalo pa ngayon, dito sa Pinas, ko. Kaya talaga, sa SM Home, doon ako bumibili ng sheets sa SM Home. Hawakan mo lang na ganyan, no? Pag yung parang makinis na dumudulas yung kamay mo, hindi siya yung parang mala silk, hindi. Like, siguro merong meron parang may level siya below silk, yung pagkadulas niya. Pero ganunin mo lang kapag medyo madulas siya ng onte. Hindi ko ma-explain eh. Basta hindi porke 100% cotton, sabi na parang okay na, hindi. Nasa ano pa rin siya, thread count. Literal kaya yun dahil sa count ng Feeling count? ko, Na H yung count? Sa count ng thread niya? Siguro, hindi ko alam eh. Kung alam nyo at nag-work kayo sa mga ganyan or alam nyo yung science behind it, i-comment nyo sa baba. Pero, yun nga, yung mga high thread count, malamig. Hindi siya umiinit. Kahit mainit, pag umiga ka parang, lamig. Try mo na yun. Subukan mo bilhin. Asarap humiga ng nakahubo. Tapos pag pinagpawisan ka, hindi masyado. Parang natutuyo agad. Yung bedsheet kasi namin, pagkagising ko, naka-korting tao. May tao. Sa pawis. Crime scene. So, bukod sa bedsheets, ano pa yung mga bagay na wala kang pake dati, tapos may pake ka na ngayon? Basahan. Totoo. Ano nga eh, kami nga, bumili pa kami nung diatomite. Yung klase ng basahan, yung pag-absorb niya, ayaw ko na masyadong uuna yung nipis niya. Kasi pagka sa pang doormat or floor mat, pagka manipis masyado, yun nga, parang onting tubig lang. Yung tawag ito, hindi nakapag-absorb na masyado. Also, pinakayoko yung pag natapakan, di ba, basahan. Pag natapakan mo yung kumaano yung tubig. Yung tubig, oo. Lumalabas yung tubig. Hindi ko kaya. Kaya yung bumili kami ng diatomite mat.
Sa SM Home. Hindi pa ako nakakabili niyan. Ayun. Makakabili na ako balang araw. Meron, ano siya, yung para siyang bato siya na mat na nag-a-absorb ng water. Pero ang ganda kasi, yung may mga, ano, di ba, mga commercial yung pag umapak, tas tiyan umapak ka, tas basa, tas makikita mo talagang sinisip ng ano. Oo. Di ba? Malalaman mo na tito ka na kapag ganun na yung mga kasiyahan mo eh. Ano pa? Cortina. Kami kasi sa amin, kahit hindi kami magkortina, okay lang. Dahil ano naman siya, parang frosted yung glass. Okay. So, hindi kami nagkokortina. Pero kayo, blackout curtains Naka-blackout ba? curtains. Ang laking bagay, lalo ngayong init. Sobrang laking bagay. Yung vacuum. Nakatamad na magwalis eh. Mahinang vacuum. Tapon ka na. Tapon mo na yan. Bili kayo Palitan mo malaki. na. Oo. Or kahit hindi malaki, pero malakas yung suction ng Malakas yung vacuum. suction, oo. Ang laking tulong kasi dahil yung pag-vacuum, di ba, pag nagwawalis ka, idadustpan mo pa. Pag vacuum ka, isang pasadahan mo lang, tapos kahit yung electric pan mo, vacuum mo lang na Oo. gano'n, no? Di ba? Okay na eh. Sponge. Tsaka yung klase ng sabon. Oo, sponge siya klase ng sabon. Yung merong mga murang sabon na nung una yun yung mga binibili namin, yung parang sa mga palengke, yung mga nagre-repackage. Sa kamay, nagda-dry yung kamay ni Mitch. So, ang binibili namin na na dishwashing liquid is Joy Baby. Ang ganda, sobrang bula, tas ang bango. Tapos soft sa kamay. Ako, sa sabon naman, bihira lang ako maghugas. Kasi may kasama naman kami sa bahay. Pero, pag naghugas kasi ako, naiinis ako pagka yung ganun parang unbranded na sabon. Tapos walang Hindi bula. mabula. Feeling ko kasi hindi nakakalinis pagka walang bula eh. So, ayoko ng ganun. Yung mga Joy kasi, kahit lagyan mo ng water, okay pa rin talaga. So, kahit isang patak lang, walang totoo katutak. yun. Well, although OA yung isang patak nila, kasi yung isang patak nila sa commercial, medyo madami-dami. Pero, isang pump, yung isang pump ng, totoo yun na marami ka nang mailinis sa isang pump na ganun. Di ba nakakainis kasi yung sa ganung klaseng sabon, ang nangyayari, kada plato kailangan mag-pump ka, tapos hugas, tapos panibagong plato, pump ulit, kasi wala nang bula eh. Yung sponge. Pag pangit yung sponge, tapon yun. Ay, nako. Yung mga cheap na sponge, yung... Mabilis mapunit. Mabilis mapunit, mabilis lumambot. Yung parang laspag na. Kaya talaga nung bumukod kami ni Mitch, nung wife ko, nung bumukod kami, bumili kami Scrub Daddy. Totoo, maganda. OA din. Medyo OA din yung Scrub Daddy. Sa presyo, lang din siya eh. Sponge lang din naman talaga siya. Pwede mas tumatagal daw siya. Tumatagal talaga. Like, totoo naman. Gano'ng katagal? So, kung hindi pa nakapag-Scrub Daddy? Yung Scrub Daddy, siguro, yung structural integrity, yung structural integrity niya is medyo bumababa na mga after 6 months siguro. Tagal! Ewan ko, hindi ko kasi ma-measure din, pero maganda naman yung Scrub Daddy, pero siguro bibili na lang ako Scotch-Brite na 3, tapos gano'ng katagal ba So, may dapat? assignment ka na. Nabili ka ng Scotch-Brite, tapos lista mo kailan mo binili. Tapos, i-take down mo rin kung kailan mo siya pinag-retire. Tapos every time ginagamit, merong chine-check. Oo. Tapos ito yung control, ito yung experience. Kung may PMS pa ba yun? Kailangan i-maintain. Oo. Kailangan i-change oil. Ano ba? Kawali. Mga kawali, mga kaldero. Non-stick pan. Non-stick. Pero sabi nila, anong diba? prefer mo na kawali? Kasi meron yun eh. May Teflon, merong hybrid. May hybrid nga yun eh. Merong stainless, merong yung ceramic. May ceramic. Kaya man aminin, pero wala akong alam sa kalan. Ay, sa kalan, sa kawali. Kasi nagluluto eh. Nagluluto ako. Bihirang-bihira lang. Hotdog. Nasusunog ko ang hotdog. Kaya kong sunugin ng tosino rin. So, alam mo na, ba't di ako nagluluto? Pero, hindi, yung kawali nyo. Ano yung kawali nyo? Hindi ko alam eh. Merong cast iron, merong... Iron. Merong Teflon, merong non-stick. Magkaiba pa yun eh. May non-stick, may ceramic. Basta maraming klase. Tapos merong hybrid na parang... gumagamit ng gas tsaka battery. Tina-charge yung baterya pag ano. Hindi, merong parang hybrid siya na mix na
yung best trait of every, pinagsama-sama. Okay. Ganun. Ito na lang ang mga kalit, alam ko. Tupperware. Right. Binibili ni MJ is yung glass. Okay. Oo. Mas glass. madaling linisan. Pagka pinainit, mas okay painit din. Kasi di ba mga plastics kahit na paano, pero Oo. bawal pa rin yan. May ibang sabi na microwavable, pero plastic pa rin eh. Ako yung mga plastic na disposable Tupperware, tapon na agad sa akin. So yan, ang gusto ni MJ, yung mga glass. Mas madali kasing mas madali din talagang linisin. Oo. Di ba? Pang millennial talaga tong podcast na to, putek. It can't get any more tito than this. Naalala ko pala, may isang beses naghuhugas ako. Tapos, si MJ umakyat na sa kwarto. Tapos sabi niya, Dada, ba't ang tagal mo dyan? Kasi, feeling ko sinumpong ako basta sinumpong ako, hindi ko tinigilan yung Tupperware na, lahat ng Tupperware na mamantika. Hindi ako umalis doon, kasi sabi niya, iwan ko na lang daw. Hindi ko iniwan yun. Sobrang tagal ko sa baba. Sorry. Pero talagang nilinisan ko siya. Kuha ako ng hot water ulit, tapos nilagyan ko. Tapos pinababad ko ng onte, tapos sabon. Hindi, may onti pa rin. Nagpakulo ulit ako ng tubig. Minsan may ganun, may susumpukin ka ng sobrang sipag mo, kailangan mong may gawin. Kaya minsan, kunwari, pag maglilinis ng bahay, ako tamad ako maglinis ng bahay. Tapos minsan, meron susumpukin na sobrang sipag ko na gusto ko linisin lahat. Tapos sabihin ko kay Mitch na take advantage mo na to, kasi pag ako ngayon. Kasi pag mamaya, tatamalin na ako agad, kaya dapat ngayon ko na gawin. Meron ako ng Pasko. So, dumating yung in-order kong automatic na brush na umiikot. Yung mga may pitsugin, walang brand. Dumating, tapos, lahat ng pwede kong linisan sa banyo. Pader, wall, hindi ko naman ginagawa ikot na parang pang-buffing? Parang siya pang-buffing. Pero, lang, wala siyang brand. Pati yung timba namin, kasi alam mo yung naninilaw na nagkaroon dumi. Timba, tabo, stool na upuan, nilinisan ko rin, tapos yung pader, yung floor ng banyo, lahat ng pwede kong linisan gamit yung brush na yun. Ay, tapos may part na pangit yung brush, minano-mano ko yung banyo. Scrub, yung color green na pangkawali na yung minano-mano ko. And kasi, alam mo parang sa Facebook na pa-upload mo naglilinis, satisfying pag nakita mong biglang kumintab, tapos nawala yung dumi. Ako gano'n eh. Ako sa banyo, sobrang tamad ko maglinis ng banyo. As in. Pero recently, kakalinis ko lang kasi ng banyo like mga 2 days ago. Alam mo yung inueyan ko dahil, kumbaga pag andun ka na, kahit na yung toilet nilagyan ko ng yung tablet na para maging blue yung yung banyo namin, yung tiles nun, textured. Parang, pakita ko na lang dito. Yung bawat tile niya may hukay na parang basta textured yung tiles. So, hindi pwede yun yung parang punas-punas lang. Kailangan brush. Tapos kailangan yung all angle. angles. Kasi parang pag ganun siya eh. Pag ganyan, tapos may pag ganun, may pag ganyan. Parang pag ganun yung angle. So pag nagbo-brush ka, hindi lang siya yung isang stroke. Kailangan ganun mo din. So, ayun, pagod ako. Pero putik. Satisfying, di ba? Satisfying after. Pinipigilan ako nun. Sabi, Dada, parang, hindi ko lang kung Christmas yun or 25 or 26, pero yun dapat nagpapahinga. Kararating lang eh. Sabi ko, hayaan mo na ako. Minsan lang to. Minsan lang. For the past 2 years na nakatira kami doon, yun lang ako naglinis ng banyo. Pagbigyan mo na ako, ngayon lang ako naglinis kasi nasipag ako. Ano pa lilinisin ko? Pero grabe talaga yun. Sobrang satisfying kasi talaga mawala yung dumi. Pag pag tumatanda ka, yun nga, mas na-appreciate mo yung little things. Sa totoo lang. Kasi, nung bumukod kami, kapag nasa nasa common house ka ng parents mo, ganyan, yung mga malilit na bagay, hindi mo napapansin, take for granted mo talaga. Like, for example, yung walis, yung mga, ultimo yung condiments, yung asin, yung toyo. Pag lumipat ka, lahat, marirealize mo na mahal pala yung pinagsama-sama. Mga basahan, hindi mo naman napapansin dati. Walis, map, asin, toyo, mga toothpick, mga sandok, yung mga maliit na syempre pag umalis ka, wala ka naman dalang ganun eh. So bibili ka ng mga bago para sa sarili mong place. Papansin mo na yung mga maliliit na bagay, mga, yun nga, basahan, mga sponge, mga sabon. Sabon panlaba? Oo. Gugulat ka, putik, ang mahal pala doon. Parang,
I'm sorry for taking it for granted. Kasi dati, ano no, yun nga, since wala ka masyadong ginagastusan, para nung kay mama, wala akong ginagastos sa condiments, parang Mm. lahat Oo. sa Doon na yun bahay, eh. on the house. So, meron kami laging binibili na Tabasco. Mm. Tapos ngayon hindi namin nabibili. Kasi nung time na yun, wala kami ibang pinagkakagastusan. Mm. Puro snacks lang. Tapos ngayon wala na masyadong limited na lang. Tsaka Oo. lalo na nagkaanak pala. Mm. Nung huling grocery namin, lahat ng snacks na binili namin, Para sa anak. puro kay Wala na kayo. Micah. Puro kay Micah. Meron kami isa lang naman. Mm. Tapos the rest puro sa kanya na. Pero happy naman. Oh, happy Masaya naman. Ano lang, napuput things into perspective lang. When you're being able to provide for your family, sobrang satisfying. Isa pa sa mga bagay na feeling ko isa to sa mga pinaka indicators kung tito ka na o hindi is hindi na gaming chair yung hindi na gaming chair yung upuan mo, ergonomic chair na. Ako nag-start, kasi hindi mo nakapag-gaming chair din. Mm. Pero alam ko, hindi ako nakapag-gaming chair. Pero before ako mag-ergonomic chair, na-try ko yung mga maliliit na leather. Office chair. Office chairs na leather. And hindi nga siya comfortable, especially kung matagalan. Nag-start to, pandemic, work from home ako. Mm. Bumili ako ng yung mga ergonomic chair. Sobrang komportable. Tapos doon ko na realize yung importance of chair. Which is why Wait lang, ang aga mo pala namulat, pandemic pa lang naka-ergo chair ka na? Putik, ako recently lang eh. Kasi for the longest time, sa mga nanonood ng mga videos ko, lagi ako naka-gaming chair. Like, since 2020, naka-gaming chair ako. Ano pa yun? Panther. Tapos, nagkaroon ako ng Muso gaming chair. Tapos, nagkaroon ako ng TT Racing na gaming chair. Recently lang, nilet go ko yung TT Racing na gaming chair. And kumuha ako ng ergonomic chair. Actually, yan ata yun ito, ganito yun. Exact same ng upuan ni Daniel. House of Genesis yung brand. Ito, kala Daniel to. Kala Chairman D. Alam mo, alam nyo na bakit Chairman D. Kasi Alam nyo nagbebenta sila ng mga upuan. Cheers! Nagbebenta sila ng chairs. On a serious note kasi, lalo sa atin, na karamihan na kasi work from home. Mm. Marami sa atin talagang sa bahay nag-work. And we spend hours sa pag-upo. Oo, as in buong I think araw. na neglect natin yung importance ng upuan. This is not, parang sales talk. Pero importante kasi talaga. Mm. Promise, importante. Ang upuan ko nung work from home, yung mga sofa, hindi siya, I mean, masarap upuan ng sofa, pero hindi siya kasi made for yung parang pang-trabaho na upuan. Oo. Tapos, may mga brands kasi na ergonomic chair, pero mahal. Which is kaya sa amin, sa House of Genesis, we assure you na mura, pero very quality ang aming chairs. Alam mo, minsan hindi rin ako makapaniwala sa presyo nila. Kasi parang, tayo na kumikita pa ba yan? Oo. Kasi yung parang, compared sa iba kasi, like, isang event na napuntahan natin, putik magkano yung ergo dun? Mga 30K, 50K? medyo base yung ergonomic chair nilang yon. I mean, meron silang model na mas mahal. Mm. Sa brand na yon, yung pinakamura nila is 20,000. Grabe, $500. Pinakamura nila. Tapos parang ang equivalent nun sa inyo is yung parang tigta 3K, tigta 5K, parang ganun. Tiga 5K. Oo. Di ba? Tapos, yung mga 70,000 pesos na chair nila, ergonomic chair, is ito. Equivalent nitong 11,000 pesos. I-ano ba yung pag-promo? Or, Sige. Yun. Para sa ating followers, if kukuha kayo ng shares from House of Genesis, mag-message lang kayo, House of Genesis Furniture, then ilagay niyo yung hashtag PBC, the baggage counter. Magbibigay kami ng as much as 400 peso hanggang 1,200 peso discount. Depende sa upuan. That's 1,000, more or less mga 10% discount yan. Additional discount sa ongoing sale namin. Kaya mag-message na kayo. Ang lakas ni Hashtag Chairman PBC. D. Ang lakas ni Chairman D. May The pa-discount. baggage counter. Ulitin natin yung mga followers ng The Baggage Counter. Especially yung mga followers sa Spotify. Oo. Mag-comment. Comment, wag message. Comment. Hindi, sige na nga, message. Mag-message kayo sa House of Genesis. So we have Instagram and Facebook, House of Genesis. Letter H yung logo niya. House of Genesis dash office furniture. Correct. Mas kabisado mo ha. Kasi lagi ko tinatag yun eh. So So yun nga.
Message lang kayo doon, tapos lagay nyo na #TBC. Then we'll give you additional discounts on top of our ongoing discount. Ang lakas ni Exclusive for Chairman you. D. Siyempre, sa'yo to eh. Yun nga, sinasabi ko sa mga chairs nila, hindi rin ako makapaniwala bakit sobrang mura. Ano pa to yun, nagpunta pa si Daniel ng China. Punta ka ng China, di ba? Yes. Ayun yung sinasayang mo na nagdala ka ng maleta tapos nilagay mo puro Lego. Nagpunta yun. Don't judge me. I went there to personally inspect yung mismong factory. Kasi ayaw ko naman nung yung benta lang, tas hindi ko alam kung ano yung quality ng pagkakagawa. Importante sa amin yung reputation nung company. Maniwala kayo sa hindi, minsan dahil sa off topic, dahil sa handling ng mga online sellers, nasisira yung product, tas gagastos kami para mapalitan, nalulugi kami, okay lang kesa naman sa pabayaan namin yung customers ng nasira dahil nga sa handling ng ay nako. Hindi, pero ano nga, yung comfort, ergonomic chair talaga. Yun na yung meta ngayon. Kahit yung mga bata, nakikita ko, nag-ergo chair na rin, natututo na ang mga tao. Hindi kasi totoo, komportable at first yung gaming chair. Pero pag tumagal-tagal, pag nakaupo ka talaga ng matagal sa ergonomic chair, iba talaga. Siya kahit branded, nagtutuklap. Oo. Diba? Totoo. So, papalitan mo lang din. Oo, totoo. Kaya ayun, kaya naka-ergo chair na ako ngayon. Tsaka yun nga, kala Daniel, maganda yung quality. Maganda yung quality, tas mura, tas direct from yung supplier sa China na high quality. Kaya siya mura. Yes. Literal na yan din naman yung mga nasa mahal. Oo. Yung mga nasa mahal, literal same product, iba lang yung brand. Ganun. Kaya Bili na. House of Genesis. May pa-discount may pa-ayuda si Chairman D. Anyway, move tayo sa next topic natin, which is yung Meralco. Dati hindi hindi ganun kayo, hindi naman kasi ako yung nagbabayad eh. Di ba? Pag nandun ka sa parents' house mo, hindi ganun ka-importante yung kuryente, yung pagtitipid ng kuryente, kasi hindi naman ikaw yung nagbabayad. Pero now, na nakabukod ka na, as in, mas mindful ka sa energy consumption. Ikaw ba? Oo. Siguro yung I mean, generally speaking, tingin ko halos lahat tayo mindful sa sa consumption natin. Except, pag ganyan pakilaman yung laptop natin sa computer. Ibang totoo. usapan yun. Totoo. Exempted yun. Kahit yung PC ko nakabukas buong araw, hindi pwede. Pero mas lalo actually si MJ yung pinaka sa amin. Nagko-control ng i-off na yung mga ganun. Kasi pawisin ako eh. Pawisin eh. Medyo sinumpa kayong magkakapatid na akala mo anak mayaman pero pawisin. Ako, well, aamin na rin ako, si Mitch talaga, hindi ako. Si Mitch talaga yung energy conscious. Like actually kagabi lang. Ang init kasi ngayon. Sobrang init. Ang deal namin is, magtitipid kami. Sa weekend, okay lang walang patayin yung aircon. Pero pag weekdays, ipahinga yung aircon. Kagabi nainitan ako. Sabi ko, love, gusto natin yung aircon. Sabi ko, hindi, di ba? Weekends, di ba? Weekends lang bubuksan, di ba? Kahit na, feeling ko kaya ko naman na naka-electric fan. Pero dahil nga, wala lang. I think yun yung advantage. Isa sa mga pros ng merong anak. You can't say no to the kids. Pagpapawisan yung anak mo, titiisin mo. Pero pag si MJ lang mag-isa, ay, hindi mag-aircon yun. Pero pag andyan na yung mga kids, yun, kailangan. Lalo pa si Maya, yung youngest, second, in-explain, pawisin, umiiyak. Pag mainit, legit, pag napatay yung aircon, ilang minuto lang, iiyak na. Ako naman, baliktad. Kasi lumaki ako na walang aircon. So parang, sorry love, ko kasi, lagi kong ginagawa kay Mitch, so parang, ngayon lang ako. Lagi kong technique kay Mitch yan eh. Sorry love, nakikinig ka. So parang, lumaki ako, walang aircon, ngayon lang nagka-aircon, tapos di pa bubuksan. Di mo naman ngayon lang ako nagka-aircon, tapos bawal ko buksan. Napagkaitan eh, no?
technique. Hindi, pag sinasabi ko naman yung kay Mitch, pa-joke lang din. Hindi naman yung parang nagdadrama talaga ako. Pa-joke lang. Pa-joke. Pero syempre, hoping. Oo, Pero half-meant. hoping na buksan. Baka sakali lang Oo, naman di ba? yun. Basta, Mawawala eh. lumaki kasi ako kami, walang aircon. Eh, kaya ngayon, syempre, gusto ko lang, gusto ko lang i-enjoy yung ano, gano'n. Hindi, pero yun nga, mostly, yung wife ko talaga yung yung nagbabudget sa aircon. Kasi syempre, patayin na, patayin. Pinatay mo ba yung ganyan? Pinatay mo ba yung ilaw? Ako kasi, Nakakalimutan mong patayin yung, sorry. Nakakalimutan mong patayin yung gripo. hindi naman yung gripo. Okay. Ikaw, oo. Ikaw? Ako, oo. Yung may isa kasi kaming gripo, yung sa pinaka lababo. Tahimik kasi. May Hindi ganun mo, nga. hindi mo maririnig. Mm-mm. So nakakalimutan Yung tipong ko. kapag naka-on, parang hindi mo Oo. pansin nakalinya lang siya Meron ng kasing gano'n na ganun, tubig. di ba? Yung Oo. basta maganda yung, nasa klase ng gripo yun eh. Oo, na walang tunog, na parang as in literal na linya lang siya ng tubig. Ako, ang lagi ko nakakalimutan, mga ilaw, tsaka electric fan. Kunwari, pag lalabas ng kwarto, kakalimutan ko patayin ilaw, kakalimutan ko patayin electric fan, ganun. Tapos may siya lagi sasabihin ni Mitch, electric fan, ilaw. Na-imagine ko nagagalit si Mitch. Tapos sinesera mo lang kanya ng parang anak. Hindi naman, like, medyo. hindi naman. Di siya nasusunod. Batas, ako batas. Ikaw si Batas. Love, sorry, love. Ano? Hindi, yun nga. Pag ilaw. Gano'n. Like, pinatay mo ba electric fan? Minsan, kahit na pinatay ko naman. Tapos, pinatay mo ba electric fan? Pinatay ko ba? That's like, pinatay ko! Doubt yourself na Oo. no? Ganun Kasi na ako alam mo, lagi. lagi mo nakakalimutan. Oo. So may duda ka sa sarili mo. Minsan kahit na sobrang sure ako na pinatay ko yung ilaw, pinatay ko yung electric fan, sasabihin ni Mitch, ilaw, electric fan. Pero sure ako as in 100% sa utak ko. Pero bigla ako magkaka-doubt pag tinanong, pinatay mo ba? Pinatay ko ba? Ganun. Pero sure ako, naaalala ko, pero parang, baka mamaya yung naalala ko yung kahapon. May ganun nga. Pero diba? Anyway, nandito na tayo sa segment natin na ito na yung ad break. Ito na yung ad break. Anyway, bago ang lahat, again, meron kaming Facebook, meron kaming Instagram, meron kaming TikTok, meron kaming YouTube, and meron kaming Spotify. And bago, meron kaming Discord, so pwede tayong tumambay sa Discord, mag-chat sa Discord, pwede kayo mag-pitch ng topic sa Discord, pwede tayong mag-watch party, maglapag kayo doon ng mga kinabibisihan nyo, mga hobbies, mga project car, mga project motor, anything pwede natin pag-usapan. And if kung trentahin ka, hindi mo alam kung ano yung Discord, patulong ka na lang sa pamangkin mo na skibidi. Alam nila yan. Kasi tinamaan ako doon. Kasi si Daniel, walang alam sa Discord yan. Pero yun nga. So if meron kang Discord, mag-download ka ng Discord, sumali ka sa amin. Lalagay ko na lang sa description yung ating Discord Link. channel. Yeah, okay. Discord link. Yan. Tapos sali kayo doon. Tapos usap-usap tayo. Tapos eventually, pag lumaki-laki tayo, pwede tayo mag-fan meet. Wow! Eyeball? Fan meet! Eyeball. Pang trentahin tayo eh. Pwede tayo mag-eyeball. Hindi, tama. Trentahin na tayo. Fan meet na. Clan meet. Clan meet, EB. Pwede tayo clan EB. And aside from that, si Chairman D, merong pa-discount kung gusto nyo ng mga ergonomic chair. Dahil syempre, mga tito na tayo, ergonomic na kailangan natin. So si Chairman D, meron siyang pa-discount. Take it away. So as mentioned kanina, for all our followers, for all our listeners, exclusive to para sa inyo. Just message us at our Facebook and Instagram page, House of Genesis Office Furniture. Then lagay nyo lang #TBC para malaman namin na kayo ay follower namin, listener, and we'll give you additional discounts on top of our ongoing discount. As much as more or less nasa 10% additional discount yan. Malaki-laki yan ha. Pag ito kinuha yung ergonomic chair, top of the line, may less 1,200. Malaki yun. Diba? Dagdag stocks yun. And also, shoutout sa Pickup Coffee para sa kape namin today. Hindi ito sponsored, pero baka naman. Shoutout sa SM Home. Ay, nako, lahat ng mga gamit sa bahay. Pag nakita mo yung, pag nagpunta ka sa bahay namin, lahat ng gamit SM Home.
Here at SM, we got it all for you. Happy to serve! And ano pa, again, shoutouts to House of Genesis. If gusto nyo magrenta ng sasakyan, punta kayo sa Genesis Transport Services So far, meron tayong bakante, pero i-book nyo yan kasi ang lakas ng booking ngayon ng ng BYD. BYD. Speaking of, kita ba sa camera ko? Yung BYD nandito. Ayan. Kita? Yan. So, We mga currently have 2 cars, but one of the 2 cars is currently booked for a month. So available lang natin ngayon isang ating white BYD Seal 5 Dynamic. It has a range of up to 50 kilometers on pure EV and kaya itong umabot ng 1,000 kilometers sa combined gas and battery power. o nga pala, yung sinabi mo, nagpunta ng Aurora. Punta ka ng Aurora, nagastos mo sa gas 800. Pumunta ng Aurora. Balikan yun. Yung first customer namin yun. Quezon. Quezon. 800 pesos ang balikan nila. Ngayon, siguro dumoble na yun. Parang, hindi naman, siguro mga yung 800 na balikan, siguro mga 1.2, 1.4 Kasi na. regardless, sobrang tipid pa rin kasi talaga Pero, ng hybrid. Tipid pa rin yun kung kung ano yan, kung ICE, 3,000, 4,000 ka sa gas. Mahina Mahigit. 3,000. Oo, mahina. Kasi teka, lumalay tayo. Pero yun nga, messages for your bookings, for your car rental needs. Businessman eh. Anyway, balik tayo sa topic natin. Ito na yung last part. Ito na yung the philosophy of optimization. Optimus Prime. Optimum! This is, pag tumatanda ka na, mas importante na talaga yung comfort. So, being a tito is not about being boring. It's about being optimized. In-optimize mo lang kung ano yung meron ka. Siyempre, matanda na yung mga katawan natin. Kailangan natin kailangan natin Alagaan sarili natin. kailangan natin alagaan sarili natin. Kaya comfort na talaga yung prayo mo. Parang yung pinag-usapan natin dun sa sasakyan. Mag-matic na ako. Oo. Kasi for comfort yun eh. Nakakapagod mag-manual, especially nga sa Metro Manila. Nakakapagod. Kaya, doon na ako sa Matic. Doon na tayo sa komportable tayo. Oo. Sa chair, doon na tayo sa komportable tayo. Sa damit, doon na tayo sa komportable tayo. Let's not be ashamed kung feeling natin parang medyo baduy. Actually, kaya naman yung parehas pa rin eh. Oo. Kung merong bagay na both stylish and comfortable, Good for us. good for us. Pero kung papipiliin ako ng stylish and aesthetic versus comfort, dun tayo sa comfort. Oo. Like, yun nga, sabi mo sa Matic, hindi mo ako mapagdadrive ng manual sa city. Yun nga, ergonomic chair. Feeling ko ang maganda sa panahon ngayon, mas nare-recognize na ng mga tao yung self-care. Hindi na rin baduy yung self-care. Kasi ngayon, dati yung New Balance, baduy yun. Naalala ko yung time na pag naka-New Balance ka, baduy. Naalala ko yung time na kapag naka-Crocs ka, baduy. Ngayon, in na siya eh. Pag lahat ng tao lahat ng Gen Z na nakita ko, naka-New Balance eh. Diba? So, So, komportable talaga eh. feeling ko, ngayon, sa panahon ngayon, comfort is cool. Self-care through utility. It's a new breed of luxury, actually. Ang comfort. Totoo. Diba, talagang binabayaran na yan ngayon. Totoo. Agree ka ba na physical comfort leads to mental sanity? Yes. Yes, kasi if you're not, if you don't feel comfort, mapagod ka physically. And physically, kapag pagod ka, kahit saan yung ba natignan, affected yung mental health din natin. Irritable ka, no? Oo. Minsan nga, kahit meron na nakita na hindi lang nakapantay. Pagpagod, galing sa trabaho, di ba, yung parang may, sa mga palabas, pagpagod si daddy galing trabaho, mainit yung ulo, masungit. And part yun ng parang insanity na rin. Totoo. Pagod and health. Yun nga, about sa pagod and health, nagkaroon na ba ng time na, what's the weirdest way na parang na-injure mo yung sarili mo dahil nga nakalimutan mo, ay, hindi na pala ako bata. Hindi ko alam kung part siya ng trentahin. Pero kasi ngayon sobrang clumsy ko talaga eh. So, sobrang daming pagkakataon na na-aksidente ako nang walang reason, na-aksidente lang ako. Pero I think, ang weirdest way para magka-injury ka or masaktan mo sarili mo is habang tulog. Imagine mo tulog ka, idle ka lang, hindi ka gumagalaw.
nasa isang place ka lang, tas paggising mo, masakit yung leeg mo, masakit yung balikat mo. Meron akong gano'n. Meron akong gano'n, 'di mo ba nasubukan mo na ba 'yun? Yung Nasubukan ko na, dahil yung masakit sa leeg, yung parang na-stiff neck dahil just because nagkamali ka ng ano, ng ng posisyon, ng tulog. napasobra ka ng unan or kulang ka ng unan sa pagtulog, paggising mo, ang sakit talaga. Ako, ganun din. Kasi ako, mahilig ako matulog ng nakadapa. Tapos pag nakadapa, 'di ba yung unan, lalagay ko yung kamay ko sa ilalim Sa ng ilalim, unan, oo. tas yung ulo ko nasa unan. Paggising ko, walang pakiramdam paras yung kamay. Oo, 'di ba? Ganun. Paano mo paano mo nasaktan yung sarili mo? Tutulog lang eh. Natulog ka lang, eh. Meron pa yung kapag magsa-stretching, pag yung nag-iinat, 'di ba? Nag-iinat na ganyan. 'Di ba, pataas. Minsan pag nag-iinat ako yung paharap, yung pag ganyan, tas Ah, parang sobrang hindi ko ma-explain eh, parang sa dibdib. Na parang pag ganun, parang nag-ano, parang hindi ko alam kung may na-pull na something, pero parang nag-lock na ewan. Ang sakit sobra sa may dibdib banda pag nag-stretching, or yung sakit ng paano ba yung mga ligaments? Hindi ko alam. Pero yun, no, literal na nag-stretching ka lang. Bakit ganun yung mga katawan? magigets ko yung ano, eh, yung yun nga, yung nasipa mo lang yung pader, 'di ba, Oo. may Yun, ano anong talaga tawag yun? dun, may hindi third party. Basta may influence, eh, may outside Oo, influence. oo. Pero yung mag-isa ka lang, gumalaw ka lang, walang iba, just you, yourself, Nag-stretching ka lang. nag-stretching ka lang. May gano'n din ako, eh, parang Ang unat sakit. mo lang, yun gaganon ka lang saglit, tapos Oh, shit. parang mali. Parang, shit, Paano shit. nangyari yun? How? Hindi naman gano'n nung bata tayo. Buti kahit nung bata tayo, tumbling-tumbling ako diyan. Kahit na maun to go, kahit na yung pag-tumbling ko, tumama yung likod ko ng mali, okay lang, hindi naman. Pero ngayon, literal na mag-isa ka Meron. lang. Pero nag-deliver kami. Hmm, Tapos sumampa ako ng truck para tignan yung mga naka-load na upuan. hmm. Tapos nung bumaba ako, tumalon ako. Nung pagtalon ko, walang masakit. Tapos maya-maya naglalakad ako. Pagkadaapak ko, sumasakit tuhod ko. Kasi nga alam mo yung mag-iika-ika ka dahil Oo. sa hindi ako nagbibiro, hindi ako nag-iinarte. Tumalon kasi ako siguro mga 1.5 meter yung taas nung Oo. tinalon ko. Tapos yun, From truck hanggang pagbagsak ko, hindi ko kaagad naramdaman yung pain. Wala akong naramdaman pain at all. Alam ko lang na dahil dun, kasi nahirapan ako maglakad, doon nag-iika-ika na talaga ako. minsan nga buti kakagising lang, 'di ba? Yung 'di ba, kama, 'di ba nakahiga ka? Oo. Tapos yung bababa ka ng kama, maririnig mo yung tuhod mo, tok, tok, tapos yung ankle mo, tok, tok. Parang, kailan nangyari 'to? Parang parang hindi ko maalala yung time na nag-start na masakit na yung tuhod ko, masakit na yung likod ko, onting upo ka lang ng mali, parang, ang sakit sa likod. May gano'n, Feel ano talaga, eh, yung 30s parang switch talaga siya. Parang hindi siya gradual. feeling ko kaya nating isang episode yung tungkol sa health na yun, eh. Oo. Literal na pagkatungtong mo ng 30, ang sakit ng tuhod mo, ang sakit na ng talampakan mo, tapos 'pag lactose intolerant ka. Hindi naman ako lactose intolerant ever. Wait, Hindi ako lactose intolerant ever. Pero bakit ngayon, hirap na yung katawan ko mag-process ng dairy. kasi ako rin, eh, hindi ako mapaniwala. 'Di ba, Oo. dati sa BPO, yung mga ng social timer pa tayo, Starbucks tayo, sige, coffee, Wala milk naman. tea, name it, Wala wala. naman. Tapos nag-start 'to nung isang beses pumunta tayo ng coffee shop dito sa may ano, tapat ng Saints ko. Hmm, mm. Ta's dun ko na-realize na, oh my God, sorry. Oh my G, lactose intolerant ako kasi taing-tai ako nun. Taing-tai ako nun. Kaya Oo, gustong-gusto ko na ewan ko naalala mo ikaw nag-drive nun, eh. oo. Hinova ka naman, taing-tai ako. Sabi ko, bilisan mo. Ay, sabi ko, Josh, baka pwede apak ka na, taing-tai na ako. Hindi naman ako gano'n dati, eh. Ako din, hindi na ngayon, eto, like itong kape, mamaya mamaya ano na yan, G na yan. Ako hindi, naka-ano ako, Nag-oat milk ka? naka-sub oat Oo. ako. Tapos ano 'to, ang sugar nito is Splenda. You can't get any more tito than that. Ayun nga, ako, kapag may event,
lagi ako sinasub out ko na. Pero pag yung tipong ano, dito lang, like recording, o kaya pag nasa bahay lang, or alam ko na sure na may CR, okay lang kahit hindi. Pero, Yun yung yun nga, like sobrang bilis. Like ngayon, dati hindi naman, pero ngayon, like, kahit na every after kain, parang tatay na ako. Parang every after kape, tatay na ako. Nagulat ako, tatay na naman ako. hindi ko alam if it's just us na nagkataon lang ba Oo. parehas tayong naging lactose intolerant o naging trentahin. Ganun din ba Pero, kayo? yun yung ano, no, titomorphosis na hindi natin ginusto. Oo, tsaka nagulat ako kasi malakas naman ako maggatas, malakas naman ako mag-dairy. Bakit? Pero nung simula na nag-30 plus, biglang ganun, hindi ko rin magets eh. Siguro sa katawan lang talaga. Meron bang ano dyan? May doktor ba tayong ano? Listener? Baka ma-explain nyo? Oo, kung meron kang doctor na listener, Sure please. talaga ako dati hindi eh. Oo, ako din. Kung meron doktor na nakikinig, please mag-comment kayo. Bakit nagiging lactose intolerant after 30? Kasi hindi naman ganun eh. Anyway, ayun nga, nasa na tayo. Yun nga, yung episode natin ngayon is yung Titomorphosis, ang ating transformation from tiis pogi to comfort and from okay na tuhod to hindi okay na Oo. tuhod. Anyway, ayun nga, actually tapos na yung episode na rin natin. Again, ano lang, follow nyo kami sa Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, subscribe, follow, comment nyo yung mga baggage nyo. Pasok kayo ng Discord namin. Sa Discord, merong mga channels doon kung anong mga topic ang gusto mong pag-usapan natin. And para pwede rin nating i-shoutout yung mga tao. Ah, Pwede tayo mag-hangout with the tao, mag-chat with our followers. And isip din kayo kung anong magandang tawag sa mga followers natin. Kasi ang pangit naman eh. Mga lode, what's up mga kabagage? Di ba? Ang pangit. What's up mga kabagage? Ang pangit. acid reflux. Anong mga acid? mga acid reflux? Narinig ko isa yun sa mga nadagdagan ko Ah. nung naging trentahin. Di ba? Hindi mo kayo na-acid dati. Ay, ako din. Ako, di ba? Ganun ako ng Oo. ganun pag uminom ng kape. Sorry, patapos na nga pala tayo. Patapos na tayo. Anyway, outro na. Ayun nga, join the Discord. Yun, feeling ko yun yung pinaka-okay na gawin nyo. Mag-join kayo ng Discord para lagi tayo nag-uusap about the topics and para makapag-pitch kayo ng mga topics. And ayun, para hangout tayo dun. So before we sign out, ang ating pinaka-takeaway for today is embrace it. Embrace the Yes. comfort, embrace convenience, embrace the Tito era. Embrace the Tito era. Kasi, eto last na. Alam ko medyo haba pa ng konti, pero last na. Kasi, maraming mga tao pag kinari, yung ayaw nila sabihin yung edad nila kasi nahiya sila or ayaw nilang i-accept na matanda na sila. 30 plus na sila. Na parang, hindi pa ako matanda. Parang pag tinawag ka na matanda. Oh, hindi pa ako matanda. Anong matanda? No offense. Ako, ina-embrace ko na yung pagiging matanda na kapag tinawag akong matanda, kasi ako meron akong friends na like mga 10 years younger than me, mga content creators din Hindi kasi. mo friends yung pamangkin mo yun. Oo, mga pamangkin ko na, mga anak ko na yun eh. Sila Daisy, sila Lucas, ganyan. Tawag nila ako, si Tito Shark, matanda ka na kasi, 30 ka na kasi, ganyan. Ang lagi kong reply, masarap maging matanda. Ang sarap kaya maging matanda, kahit pwede kong gawin. Hindi ko kailangan magpaalam pag lalabas ako. Meron ako sariling bahay, kahit 3 o'clock, kahit kahit anong gawin ko ng 3:00, walang sasaway sa akin. Walang magkasabi anong oras na, ba't gantong oras ka umuuwi. Oo, wala. Kaya masarap maging matanda. Ayun. So, embrace it. Mas masarap sana kung wala yung consequences. Oo, yun lang. Ang trade-off lang sa sobrang daming freedom is yung tuhod, yung likod, yung lactose intolerance. Pero yun nga, ganun talaga, may trade-off talaga. Pero yun nga, if 30 plus ka, if millennial ka, embrace it. Masarap maging matanda. I-own natin. Yeah. I-own natin to. Parang, sarap kaya maging matanda. Walang magkasabi sa'yo kung gagawin. Pero with precautions, alagaan pa rin ang sarili. Alagaan ang sarili. Alagaan natin. Wag pa rin yung tanda iinom ka pa rin. Grabe dyan. Ganun. Alagaan mo yung sarili mo. Kain ka ng gulay. Huwag mo kong gayahin. So that's it for tonight. Thank you for listening. Thank you for giving us your time. Welcome
To the baggage counter. Alright, let's go. See you next week, 6 p.m. And baka may mag-sponsor sa amin ng bar. Saturday yun. Oo nga pala. Saturday, 6 p.m. See you next week, Saturday, 6 p.m. Alright, let's go.